Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Hi, Miss Sarah. Ang sarap po ng buhay nyo kasi pare-pareho naman tayong mga aktivista, mga kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pero sana maawa lang din kayo doon sa mga nanay na nag-aaral na ng mga anak na katulad ko dati. Nanin lang nyo din para mapasama sa NPA habang kayo po nandyan sa mga kwarto ninyo, nagpapa-aircon, may yung mga magagandang sasakyan. Sana lang po, tigilan nyo na yung panloloko nyo para sa mga kabataan katulad ko kasi napakarami na po ng buhay na nasira dahil po sa mga propaganda ninyo. Isa na po ako doon kasi ngayon ko mas na-realize nung may anak na ako na kung gaano kalaking oportunidad yung sinayang ko sa buhay ko nung mga panahon na pinag-aaral pa ako ng mga magulang ko na nagsusumikap sila para kapagtapos ako ng pag-aaral pero mas pinili ko maniwala din sa mga propaganda nyo. At ngayon, ayan, isa ako sa mga nagpuyat nung election ng 2016 magkabit sa mga poster ninyo pero sino ang hayayang kaya anong kalagayan ngayon? Di ba ikaw? Ako ito, nakamaskara, nagtatago kasi natatakot ako na papatayin niyo ako. Dahil nagsisiwalat ako ng mga katotohanan tungkol sa inyo. Habang yung anak ko, hindi ko alam kung may magandang kinabukasan na mabibigay kayo. Ang sarap lang na upo nyo dyan sa mga opisina ninyo. Kaya sana, tigil-tigilan nyo na yung pagsasabi na walang paghuhugas kamay. Tama na, daig nyo pa yung virus eh. Tama na. Ayun po, para kay Sara Ilaw. Sige ma'am, go ahead. Kung ano yung directive ni Pangulo, yung latest directive niya. Nagalit siya, he was very upset because of that yung tarpaulin incident ni Isko Moreno at saka ni John Vic Remulla. So ang niya ni Governor Remulla at saka ni Mayor Isko, ang sinabi ng Pangulo, ibalik niya yung tarpaulin na yan kasi government program yan. So yan dapat ang isulong natin na magkalinawan tayo, di ba? Kasi matagal nang lumabo to eh. Kaya ang nangyari, dahil ang labo na, hindi na maliwanag sa mga utak natin, ang nasalang ang mga anak natin, di ba? So, liwanagin na natin ito. Kanino ka? Sa CPP-NPA ka pa? Hindi ka pa dyan? You declare them persona non grata and put that tarpaulin right there. You don't get to say na hindi pwede yung tarpaulin na yan and whatever foolishness Isko Moreno said about no hate, di ba? No hate? You're talking about terrorists, di ba? He said something about unity. Unity is not possible when you're talking to terrorists, especially the CPP-NPA that have tried to divide us and have taught our children the language of hate and mistrust towards government and towards each other. And talagang ang lalim na mga sugat natin dyan. So anyway, this is why I appreciate the President kasi ang linaw niya, di ba? So, yan dapat ang susunod na hingiin natin sa mga lingkod bayan natin. Kanino ka? Linawin natin kung kanino ka. At kung malinaw ka, sabihin mo sa akin na persona non grata pa ang CPP-NPA sa inyo. Di ba? As it ought to be. Yes. Sir, kasi nga di ba taga-UP ako. So malungkot din ako na talagang tinarget ang UP, tinarget ang UP at nandiyan na sila. Ang Ateneo, ang tawag is Nakbayan Katipunan, something like that. Tapos itong mga batang yan, I worry, nag-concerned ako kasi yung mga behind yung kalokohan na yan, sobrang nakakatawanan, nakakagalit. Yung hindi sila papasok, 'di ba? I worry kasi pag December, yan na yung schedule ng CPP-NPA, aakyat na sila sa bundok, 'di ba, para doon sa immersion nila ng December 26, yung anniversary ng NPA. Pag tinignan natin ngayon kung sino yung mga batang ito, yan yung mga iaakyat na. Yan so I want to tell their parents, bantayan nyo yung mga anak nyo na yan. Kasi yan yung target ng mga buitre na to. Pag akyat nila ng December 26, ang ipapakilala sa kanila mga NPA na makisig, guwapo, maganda, gentlemanly, di ba? Yan ang nila. That's very heroic para mag-hero worship sila. Pagkatapos, pagdating na bababa na sila, pagdating ng Marso, kaya na sila, tatanong sila, would you like to join the armed struggle? So, I worry kasi parang itong mga batang nakita natin ngayon, we're looking at the pinaka-targeted at pinaka-vulnerable na mga bata. Yan na yan. So I should tell the parents,
bantayan niyo yung mga anak niyo na yan. Ganoon naman ang NTF-ELCAC. Kung sino ang pwedeng salbahin, talagang gagawin natin yan. And that definitely is the strategy of the NTF-ELCAC, especially with people like, even with ordinary citizens, gagawin ng lahat bukas ang NTF-ELCAC para ano. And yung nakakatakot kasi sa mga celebrity is that your influence, di ba? Yung comedian, CPP, and therefore, we're going to be a little bit more concerned, open, and keep the lines of communication open. Opo. That's as far as I can. But I'm still on a, I don't know. I still have a lot of questions actually, but we'll see. We'll see how it goes. Arlene Brosas. Kaya pero sir, parang sa akin, a lot of things are possible. Anything possible basta pumunta ka sa negotiation table na you with a sincere heart. Anything is possible. But if you come na you're deceiving, walang mangyayari. So yun lang. So we'll see how it goes. Yan ho ang adhikain namin, tanggalin sila. Kasi mali na nandyan sila. Sinisira nila ang bansa natin pag na nagsisimula sa loob mismo ng ating ano. So, yes, dapat tanggalin yung mga yan. Expulsion. Fire charge against this communist terrorists. Marami silang atraso sa ating bayan. Ang sinasabi ko ay sina Carlos Serrate, si Ferdinand Gaite, Eufemia Cunyamat, Sara Elago, Arlene Brosas, Franz Castro, personally and directly. They should be taken out of Congress. Wala silang karapatan. Hindi sila dapat dyan. Hindi sila representante ng tao. Kaya sila nakaabot sa Kongreso ay dahil niloko nila ang Pilipino at hindi nila sinabi kung sino talaga sila. Yes, partition. Ang tinatanong mo kung kunyari na panalo natin yung kaso na yun, kung mapapabalik natin si Joma. Yes, ma'am. O, kasi alam natin na hawak ng Netherlands yung kanyang rito. So it means meron bang maging problema, maging conflict of doon na pwedeng pigilan ng Netherlands yung kanyang pagbalik sa Pilipinas? Hindi, nagbabago na kasi dati, medyo mahirap dati, pero ngayon nagkikita na dapat matagal na natin ginawa na nakikipag-dialogue with the government of Netherlands. Tapos basta marami wala ako sa legal cluster pero ang alam ko yun yung direction. Yun yung direction, Bong. Kahit sa opisina ng Vice President, nagpapadala ng mga kasinungalingan tungkol sa ating administrasyon at saka sa ating Pangulo. So, yan talaga si Leni Robredo is a traitor to her own country. So, and I have very verifiable proof when I say something like that. So, pag nagsanib puwersa na ang dilaw at ang pula, ang nakakaawa dito ang mamamayang Pilipino. So, yan ang maraming ginawa sa atin. Ang maraming atraso talaga ang CPP, NPA, NDF sa Pilipinas. So wala bang balak ang NTF-ELCAC na pumunta ng Europa para makipag-ugnayan at ipakita yung talagang katotohanan sa likod ng mga nangyayari ngayon, ma'am? Nandun kami last year, Bong, nung yung kinausap namin ang members of parliament, mga international na NGOs, mga Filipino communities, at para sabihin ng katotohanan ng CPP, NPA, NDF fronts na nagsisinungaling sila at nagbalat kayo at nagpadala ng maraming kasinungalingan, mga reports, mga ganyan na para lang pagkwartahan sila. So yes, nagpunta na kami diyan. Tapos sinamad na yung pumunta rin yung mga IPs para ibigay sa United Nations ang 16 atrocities ng CPP, NPA, NDF sa UN, present sa Geneva, nandun kami. So ang nakikita namin, alam mo, nakakahina din. On one hand, parang buti naman ginagawa na natin ito. Pero on the other hand, parang bakit ngayon lang natin ito ginagawa? Katulad nung nagpunta kami sa UN, we gave yung technical working group on forced disappearances. Grabe yung kasinungalingan na pinagsasabi ng mga front prente ng CPP, NPA, NDF. Parang 600 something disappearances. Tapos
hindi natin trinabaho yon, pero nung trinabaho ng NTF-ELCAC, meron sa ang kutob namin doon ay ano yon, yun yung sa Inapakan Massacre, yung mga purgings nila na ni-report lang nila pagkatapos hanggang 2012 lang. Pero in other words, hindi kasama ang Duterte administration doon. Pero yan yung ginagamit nila na sinasabi na butcher si Pangulo, pasista, etc., murderer, mga ganyan-ganyan. Pero ibig ko sabihin lang, ang punto ko lang, dapat nag-show up tayo, dapat pumupunta tayo doon at nagpapakilala tayo kasi all these 52 years hindi tayo nagpunta. Ang lakas-lakas na nila internationally, ang dami na lang na nakukuhang nalilikom na pera, etc. Kasi ang simple lang, magpakilala ka lang. Tapos talagang sila, meron silang relasyon sa mga tao sa UN, doon na talaga sa loob mismo. Kaya sila yung pininiwala, kasi kaibigan na sila eh. Pag pumunta kami doon, hanggang dito lang, patapos ng conference, uwi na kami, sila they go out to have dinner. Diba? Kasi magkakaibigan na sila. So anong laban? Pero at least kayo, na nasabi na namin yung katotohanan. At saka yung PPNPA, kahit sa opisina ng Vice President.